ika 1 week mga kabukid, nagpaamoy tayo nung last upload natin, nagpaamoy tayo ng pagkain na fry mas. So ngayon sakto ika 2 weeks nila, ika 14 days mga kabukid. Update ko kayo para makita natin yung mga fingerlings natin kung lumalaki ba o may pagbabago ba. Sa feeding naman mga kabukid, yun tuturo ko sa inyo gaano nakarami ang kanilang kinakain simula nung nag-start tayo magpakain mga kabukid. What's up mga kabukid? Ang karaniwang tabo lang noong nagpamoy tayo nung ika 1 week, 1/4 lang nito nung pinakain natin. After 3 days mga kabukid, kalahating tabo lang pinapakain ko. Pagkatapos nung ika 5 days, 3/4. Tapos sakto ngayon ika 1 week mga kabukid, nag-start ako nung ika 6 days. Bali isang tabo na, isang puno ng primas mga kabukid. Sakto ika 2 weeks. Dati pagkalaglag ng fingerlings ngayon, kinabukasan nagpapakain na ako. Tinatanggal ko lang yung pagka-stress nila sa biyahe. Ngayon, 1 week bago ako nagpakain. So ito na sila mga kabukid. Dati gating-ting lang yan. Bali ngayon siguro mga kabukid to, mga kulang ganito na. Or yung iba, may gaganito na mga kabukid. Tsaka maaamo na sila, lumalapit na sila kasi nakaamoy na sila ng pagkain. Kung dati-dati mga kabukid, nitimbang natin yung mga pagkain nila kung nakakailang kilo ba sila sa maghapon. This time mga kabukid, gagawin natin tansyahan lahat hanggang sa pag-harvest. Kagandahan din kasi mga kabukid ng tansyahan, alam mo kung hanggang saan lang ang kinakain nila. Kung busog na ba sila o gutom pa, hindi ko naman ina-advise na hindi natin sundin yung computation ng feeding natin. Lakas na nilang kumain. Kung ilang beses tayo nagpapakain, ganun pa rin. Bali 3 times a day. 60 days tayong mag-3 times a day ng pakain mga kabukid. 8 to 8:30 or 8 to 9, 11 to 12, tapos 2 to 3. Kung tag-ulan sa inyo at masama ang panahon, 3 o'clock PM, kailangan tapos na kayo magpakain. Sa ngayon mga kabukid, kung 3 beses tayo nagpapakain, 3 tabo rin maghapon ng kanilang kinakain. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isang tabo sa hapon. Bali ngayon, hapon na. Ayan, lilikot na nila ay sa third pond mga kabukid. Ito yung size 20, mas malalaki ang size nila. Sa tansyahan, kailangan hihintayin muna sila kung busog na ba sila o gutom pa. Kaya kailangan mas mahaba ang oras mo rito. Sa ika 1 month, magsasampling tayo mga kabukid. Basta nilang kumain. Bilis din nilang kumain. So ngayon, ang panahon dito ngayon, parang may bagyo. Mahangin dito mga kabukid. Iniikot ko pa rin sila, umaabot ako hanggang dun. Ngayon dito magano, talagang kailangan hindi minamadali ang pagpapakain. Kapag ka medyo busog na sila, makikita nyo medyo malalaki na yung tiyan nila. Hindi naman pwedeng sobra kasi nga baka mag-overfeed. Dito ako nag-start kanina magpakain, bumalik ako, pansin ko gutom pa rin, bitin pa rin sila. So lalagyan pa rin natin sila mga kabukid. Pero hindi na ganong magalaw. Hindi na ganong lumalapit sa hinagisan ko ng pagkain. Kung sa lugar niyo mga kabukid, pabago-bago ng klima, uulan na araw, masama sa tilapia yun. Lalo na kung nagpakain ka tapos biglang uulan, masama yun. Senyalis ng piskil yung mga kabukid. Dapat walang galawan ng patubig. Kung ano yung nakasanayan nila, simula't simula na ibinitaw mo sila, huwag mo basta-basta binabago. Pwede yun, kontrolin mo lang. Itong fingerlings ko, itong mga alaga ko, dire-diretso lang ang tubig nila sa pinaka-main, sa kanal. Yan, may pumapasok dito. May
pumapasok din dito. At the same time sa third pad natin may pumapasok din. Pwede yan, kokontrolin mo lang tuwing hapon or pag masama ang panahon, control lang, may pumapasok pa rin. Ibig sabihin ng pag-control mga kabukid, pwede mong palakasan yung pumapasok, pwede mong pahinaan, pero huwag naman totally na isasara mo agad kasi maninibago sila mga kabukid. Malaki ang posibilidad na magpiskil sila, maninibago sila syempre, lalo na kung masama ang panahon sa inyo, umuulan, umaaraw. Kung nakikita nyo yung kulay blong yun, nakakontrol yan kasi mini-maintain ko lang yung 1 foot na lalim nila. Yan, nakakontrol din yun, kita nyo, 2 butas yun pero yung isa nakasara, nakakontrol lang yan. Ngayon kung palalakasan ko sila, pwede lang ding tanggalin mga kabukid to. Kita nyo, mahina lang dito. Malakas na yan, malakas na. Isa ring ginagawa ko mga kabukid, babaraduhan ko ng plastic yan na may goma, totally sarado, then bubutasan ko sa gitna. Sa'yo kung anong laki ng butas, pwede yung palakihin o mas maliit lang para control lang, katulad din dun. Pero totally mga kabukid, yung ina-advise ko sa inyo, huwag kayong nagsasara, nagbubukas totally ng patubig nyo kasi may tendency magbago sila. Andyan yung time na mali silang kumain, bigla silang tatamlay mga kabukid kasi nga pabago-bago. So yun lang mga kabukid ng ating video ngayon. Sana mas paano nagustuhan yung ating kaunting tips sa inyo. At at the same time, ito rin yung update ng ating ika 14 days ng ating mga alagang tilapia mga kabukid. So sabi ko nga nung una, tansyahan tayo mga kabukid, hindi na tayo magtitimbang ng pagkain, puro tansya lang hanggang sa pag-harvest. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, Benoy's channel mga kabukid, sana mag-subscribe na kayo at follow na kayo sa ating FB, Ruben Saturno FB page, saka TikTok, Benoy's mga kabukid. Salamat mga kabukid.